Hello guys, so good morning. Eto, meron naman tayo ditong Epson L31 5190. So yung problema niya ay ito. Printer error contact Epson support non-printing features are available. Error 00041. Alright, so yan yung problema niya. Yan, tingnan natin. Nasa loob yung problema. Yan. Turn off natin. Then, i-turn on ulit natin. Pakinggan natin yung problema. Power on. Yun, napapakinggan nyo ba yun? Gumagalaw yung scanner. Parang nadulas siya, parang ganun. Pakinggan niyo yung susunod. Yun. So yun yung tunog na yun. Parang parang yung gear hindi nagsasalubong. Parang ganun yung nangyayari. Sige. Yan, power off na natin. So, non-printing features. Ito lang yung problema. Napakasimple lang ng problema nito. So, ito lang. Yan yung tanggal. Yan. So, babalik lang natin siya. Then, okay na ulit yan. Wala na yung gunting natin dito, guys. So, kuha lang kayo ng tape, any type of tape. Ganyan. Ilalagay nyo lang siya dito. Yan.
Yan. So, para pag sinalpak mo siya, medyo, kumbaga, ma-fit siya, ano. So, ganun. Ayan, salpak na natin. Yun. Diba? Yun. Okay na. Okay na yan. Then, to make it sure na hindi na siya matanggal pa. So, lagyan natin siya ng sealant. Yan. T7000. Para to sa cellphone. So, dyan lang sa parting yun. Para at least, pag nanigas siya, then, kung tatanggalin natin siya, mas madali lang siyang tanggalin kasi nasa labas. So, ganun lang. So, ngayon ko lang ito naisip. Paglagay ng sealant. Pag nanigas yan, okay na yan. So, sige, tingnan nga natin kung nawala na yung error na ganun. So, non-printing error, call Epson support. Power on. Pakinggan nyo yung magiging tunog niya. Yan, mga normal na tunog yan sa scanner. Then yung kaninang parang nadulas. Yung gear, umikot na siya. Ayun, so yan. Okay na. Ngayon mga normal na activity ng printer. It's indicate na okay na yung printer kasi umikot na nga, hindi na siya yung kumbaga nadudulas. Kasi ito kasi yung plate na to, may sensor yan. So yung sensor hindi niya nasa-sense yung plate. Kaya ganun, nag-error siya. 000. Ano ba yung error niya? 48 ba yan? 0043. So, basta ganun. So, yung error na yun. And, okay na siya. So, ngayon, titingnan natin yung kanyang output kung okay ba. So, number 1 na naapektuhan ng ganung mga error, yung output. Tingnan natin yung output. Okay, confirm. So, punta tayo sa maintenance. Then, nozzle check tayo. Proceed, okay. Print. Tingnan natin yung output niya. Proceed. Nag-load pa naman yung bond paper. Yan. So, walang problema sa pag-load. So, hindi naman siya nag-paper jam. Ayun. Buti na lang. Ayun. Buti na lang. Very good pa.
Yan o, kung kompleto pa yung color niya. Yung color niya yung yellow, magenta, cyan, and black. So, very good pa. Yan, yes. Okay na to. So, no need na mag ano pa. So, back na lang natin. Ayun. So, walang problema sa kanyang output. Ngayon, check na lang natin kung reset na ba siya or hindi pa. So, gamit naman yung laptop, check natin. So, ganun. So, wag lang tayo mag-focus dun sa pinakang problem niya. So, syempre, nandun na tayo sa totally magagamit ni customer yung printer niya. So, mamaya, babalik sa atin kasi for reset. So, balik-balik lang yung problema niya. So, mga ganun. So, syempre, ina-expect ni customer na palaging on the run, on the go, in good condition yung kanilang printer. Kaya nga pinaayos. So, yan. Ayusin. Check na din natin kung for reset na ba siya. Alright, ayan. So, dito na tayo sa laptop natin. Turn off muna tayo ng real-time protection. Resetter. So, kung gusto nyo ng resetter ng ganito, so, download na lang kayo via online. Type nyo lang Epson L120, 3110. Then, yun na yung resetter para sa ganitong printer. ADJ Prog. Then, run. Select natin yung 5190 sa auto. Yan, 5190. Okay. Particular adjustment mode. Pasting pad. Check. And 89% na siya, guys. 89%. Ayan, 89%. So, i-ano na natin, i-reset na natin para at least 100% na magagamit nila. Kasi, siguro a few weeks or after 2 weeks or 1 month, pabalik na yan ulit sa'yo. For reset naman yung problema niya. Kaya, idamay na natin, i-reset na natin. Yan. Then, turn off the printer. Turn off. Right? Then, click natin dito. And turn on the printer. Sige. Tingnan natin. So, check natin ulit. Main pad counter, then flatten pad counter. So, check natin. So, kanina, 89%. Ayun, not responding. Right? So, balik tayo. Check. Ayun, so 0%. So, hindi na siya 89%. Ayun. So, pwede na lang gamitin ito ni customer. Papa-pick up na lang natin. Ayun, guys. So, thank you so much. This is my second video for this year 2024. So, hope you like this. Ayan, napakaikli lang. Almost 15 minutes lang siya. Then,
naayos natin yung problema. Thank you so much and good morning. Ayan, it's Tuesday morning today, January 30, 2024. Thank you so much and good morning, guys.